Nagsisimula ito sa isang nakakatakot na parirala, biglang hinto. Isang biglaang paghinto. Ito ang malinaw na katotohanan ng biglaang cardiac arrest. Isang medical na emergency na dumarating ng walang babala at nangangailangan ng agarang aksyon. Hindi tulad ng atake sa puso, kung saan ang bara ay humaharang sa daloy ng dugo patungo sa puso. Ang cardiac arrest ay isang problema sa kuryente. Ito ay ang agaran at hindi inaasahang pagtigil ng paggana ng puso. Ang puso, ang walang pagod na makina ng katawan, ay biglang humihinto sa pagtibok ng epektibo. Kapag nangyari ito, ang mahalagang daloy ng oxygenated na dugo patungo sa utak, baga, at iba pang mahalagang organo ay ganap na humihinto. Sa mga critical na sandaling ito, nawawala ng malay sa loob ng ilang segundo, at kung walang interbensyon, maaring nakamamatay ang resulta. Ito ay isang karera laban sa isang orasan na mabilis na tumatakbo. Hindi maaring maliitin ang bigat ng pangyayaring ito. Isipin ang isang lungsod na nawala ng lahat ng kuryente, namamatay ang mga ilaw, humihinto ang transportasyon, at nabibigo ang lahat ng sistema. Ito mismo ang nangyayari sa loob ng katawan sa panahon ng cardiac arrest. Ang utak na kulang sa oxygen ay nagsisimulang masira halos kaagad. Ang tao ay babagsak, hindi natutugon, at titigil sa normal na paghinga. Minsan may ilang reflex breaths lamang, hindi totoong paghinga. Karaniwan maling akala ang paggamit ng atake sa puso at cardiac arrest ng magkapalit. Ang atake sa puso causes problema sa sirkulasyon. Ang cardiac arrest, electrical failure ng puso. Habang ang biktima ng atake sa puso ay madalas nagising, ang nasa cardiac arrest ay walang malay at clinically dead. Ang buhay nila ay nakasalalay sa mabilis na pagkilos ng mga nasa paligid nila. Dapat tingnan ang cardiac arrest bilang pinakahuling medical na emergency. Ang biglaang paghinto ay hindi kailangang maging huling paghinto. Upang maunawaan ang cardiac arrest, kailangan nating tingnan ang loob ng puso at intindihin ang kahangahangang electrical system nito. Ang puso ay may sariling natural na pacemaker, isang grupo ng mga cell na gumagawa ng electrical impulses. Ang mga impulses na ito ay naglalakbay sa puso sa mga partikular na daanan na nagiging sanhi ng pagkontrata ng mga chamber nito sa isang koordinadong ritmo na nagbobomba ng dugo ng mahusay sa buong katawan. Ito ang normal, matatag na tibok ng puso. Nangyayari ang cardiac arrest kapag ang maayos na electrical signaling na ito ay naging magulo. Isang electrical malfunction ang nagti-trigger ng napakabilis at magulong tibok, ventricular fibrillation. Animated diagram, normal pathway chaotic signals. Sa electrical storm na ito, ang mga lower chamber ng puso ay nanginginig ng walang silbi, at ang sirkulasyon sa katawan ay humihinto. Ang daan patungo sa cardiac arrest ay isang biglaan, marahas na pagkagambala ng ritmikong electrical dance ng puso. Isang magulo at nakamamatay na panginginig. Bagamat ang cardiac arrest ay kilala sa pagiging biglaan, minsan ay nagbibigay ng mga senyales ang katawan sa loob ng ilang minuto, oras, kahit linggo bago mangyari ang insidente. Ang pagkilala sa mga posibleng babalang senyales na ito ay mahalaga. Bagamat mahalagang malaman na sa halos kalahati ng lahat ng kaso, nangyayari ang cardiac arrest nang walang anumang sintomas. Isa sa mga pinakaraniwang babala ay ang pananakit o discomfort sa dibdib, pressure, pagpisil o kabusugan. Ito ay isang klasikong senyales na ang puso ay hindi nakakatanggap ng sapat na dugo na mayaman sa oxygen, isang kondisyon na kilala bilang ischemia na maaring makagulo sa electrical system nito. Maari ring lumitaw ang iba pang banayad, ngunit makabuluhang babala. Ang pagkahilo, o kahit pagkawala ng malay, syncope, ay mga pulang bandila rin dahil nagpapahiwatig ang mga ito na pansamantalang hindi nakakatanggap ng sapat na daloy ng dugo ang utak, isang direktang bunga ng isang nasirang paggana ng puso. Madalas binabaliwala ng mga tao ang mga ito bilang simpleng indigestion, pagkabalisa, o pagkapagod. Gayunpaman, kung makaranas ka ng bago, hindi may paliwanag na pananakit ng dibdib, matinding paghinga o pagkawala ng malay, mahalagang humingi ng agarang medical na atensyon. Para sa mga kababaihan, ang mga sintomas ay maaring mas banayad at hindi tipikal. Minsan ay lumilitaw bilang matinding pagkapagod, pagduduwal, o pananakit sa likod, panga o braso, mas madaling balewalain. Kapag tuluyang tinamaan ng cardiac arrest, ang mga senyales ay hindi mapagkakamalan at dramatiko. Hindi ito totoong paghinga. Ito ay isang primitive na brainstem reflex na nangyayari kapag ang utak ay nawalan ng oxygen. Kapag may bumagsak dahil sa biglaang cardiac arrest, ikaw ang kanilang pag-asa. Ang kaligtasan ay halos ganap na nakasalalay sa agarang pagkilos ng mga nasa malapit.
Mayroong 3 critical na hakbang na bumubuo sa mga haligi ng emergency response na madalas na tinatawag na chain of survival. Ang pinakauna at pinakamahalagang aksyon ay ang tumawag ng tulong. Sa sandaling makilala mo na ang isang tao ay walang malay at hindi normal na humihinga, kailangan mong agad na tumawag sa iyong lokal na numero ng emergency. Maging siyam na isa-isa, siyam na siyam-siyam, o iba pang itinalagang serbisyo. Maging malinaw at kalmado. Ang isang aksyon na ito ay nagpapakilos sa buong profesional na medical na tugon na nagpapadala ng mga paramedic na may advanced na kagamitan. Ang pangalawang haligi na dapat simulan agad pagkatapos tumawag ng tulong ay ang magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Huwag maghintay na dumating ang ambulansya. Dapat mong layunin ang lalim na hindi bababa sa 2 pulgada, mga 5 sentimetro, at isang rate na 100 hanggang 120 compression bawat minuto. Halos kaparehong tempo ng kantang Stayin' Alive. Ang aksyon na ito ay hindi nagpapasimula muli sa puso, ngunit mano-mano itong nagbobomba ng dugo sa utak na pinananatili itong buhay hanggang sa dumating ang mas advanced na tulong. Ang pangatlo at pinakamalinaw na haligi ng tugon ay ang paggamit ng isang Automated External Defibrillator o AED. Sa sandaling magamit ang AED, iyon ito. Ang makina ay gagabay sa iyo ng malinaw at kalmadong voice prompts. Pagkatapos ay susuriin ito ang ritmo ng puso at, kung kailangan, magbigay ng shock. Siguruhing walang humahawak sa tao. Ang kombinasyon ng maagang pagtawag, maagang CPR at maagang defibrillation ang susi sa pagliligtas ng buhay. Bagamat ang pagkaalam kung paano tumugon sa cardiac arrest ay nakakapagligtas ng buhay. Ang pinakamainam na sitwasyon ay ang maiwasan itong mangyari. Nagsisimula ito sa regular na medical na check-up sa iyong doktor. Ang mataas na presyon ng dugo, mataas na kolesterol at diabetes ay mga tahimik na kondisyon na maaring makapinsala sa iyong mga arterya at puso sa paglipas ng panahon. Pamamahala sa mga kondisyong ito sa pamamagitan ng pagbabago sa pamumuhay at, kung kinakailangan, gamot ay isang makapangyarihang estratehiya sa pag-iwas. Ang iyong pang-araw-araw na pagpili ay may malaking epekto. Prutas, gulay, buong butil, at lean proteins, habang mababa sa mga naprosesong pagkain, saturated fats at sodium. Maghangad ng hindi bababa sa 150 minuto ng katamtamang tinding ehersisyo bawat linggo. Iwasan ang tabako at limitahan ang alak. Bukod sa personal na pagpili ng pamumuhay, ang paghahanda ng komunidad ay may mahalagang papel. Malawakang pagsasanay sa CPR at paggamit ng AED. Mahalaga ang public access defibrillation. Alam kung nasaan ang pinakamalapit na AED. Ang bawat pamilya ay dapat may plano at alam ang pangunahing hakbang. Mayroon tayong kapangyarihan na lumaban sa 2 paraan, pag-iwas at paghahanda. Sa mabilis, mapagpasyang aksyon at pangako sa kalusugan ng puso, ang biglang hinto ay hindi ang katapusan ng kuwento, kundi ang simula ng pangalawang pagkakataon.